Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard De La Cruz at shoutout kay Eric James. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,366 hanggang 3,370. Noong mga araw na iyon, pinanood ni Sugoyaw ang pagsara ng mga pabrika na iyon. Nakita rin niya ang maraming may-ari ng pabrika na naghahanap ng kooperasyon at joint venture upang mabuhay. Sa panahong iyon, ito ang pinakamahirap na panahon sa Yuncheng. Kahit na ang pagbebenta ng mga materyales sa gusali ng pamilya ni Su ay umabot sa isang hindi pa naganap na pagbagsak. Nang malalim na ang pakiramdam ni Sugoyaw, bigla siyang bumalik sa sarili. Hindi maipaliwanag na binanggit ng Aaron ang kanluran ng lungsod. Totoo bang nakatutok na ang kumpanya ng Feng Chen sa kanluran ng lungsod? Hindi ba dapat naisin ni Feng Chen na i-restart ang pabrika sa kanluran ng lungsod? Nagtataka si Sugoyaw kay Aaron na ang mga pabrikang iyon ay matagal nang inabandona. Kung nais nating muling itayo ang isang industrial park, ito ay isang malaking plano. Kahit na ang piraso ng cake na ito ay maaaring hatiin ang ilang sulok ng pamilyang So, sapat na para kay Sugoyaw na bumalik sa pamilyang So. Wala itong kinalaman sa pabrika. Sabi ni Aaron. Sumimangot si Sugoyaw. Wala itong kinalaman sa pabrika. Ano pa ang magagawa niya? Maaari bang ipakita ng piraso ng kaparangan ang iba pang mga halaga? Kung hindi dahil sa isang pabrika, ang kapirasong lupa na iyon ay walang halaga, sabi ni Sugoyaw. Ito ang magiging bagong urban area ng Yuncheng at ang economic core ng Yuncheng. Sabi ni Aaron. Si Sugoyaw ay natigilan sandali. Hindi niya akalain na ito ay isang hindi kapani-paniwalang bagay. Sa kabaligtaran, naisip niya na ito ay isang biro. Hindi ba biro ang gawing bagong urban area ang kaparangan sa kanluran ng lungsod? Paano ang lakas ng ekonomiya ng Yuncheng ay magtutulak sa pag-unlad ng bagong urban area? Kahit na may ganoong plano si Feng Chen, ang bagong urban area ay tinatayang isang ghost city. Paano mapapaunlad ng Yuncheng, isang maliit na lungsod sa ika-18 linya, ang bagong urban area? Kaibigan mo, balak mo ba talagang gawin ito? Hindi ba niya alam na ang lakas ng Cloud City ay hindi kayang magunjok sa pag-unlad ng mga bagong urban areas? Walang magawang sabi ni Sugoyaw, umiling-iling. Ang pag-asa sa Cloud City lamang ay hindi magagawa, ngunit hindi mahirap na makaakit ng pamumuhunan mula sa mga tagalabas. Sabi ni Aaron. Sa oras na ito, sa wakas ay naramdaman ni Sugoyaw na ang Aaron ay medyo hindi mapagkakatiwalaan, dahil ang sinabi niya ay lahat ng basura, na maaaring makaakit ng dayuhang kapital upang manirahan. Siyempre, hindi ito mahirap, ngunit mahirap ba para sa dayuhang kapital na manirahan, sa? Bakit maaaring hayaan ni Yuncheng ang mga tagalabas na mamuhunan? Kung tungkol sa Cloud City, wala talagang potensyal na pag-unlad. Ang pamumuhunan dito ay katumbas ng pagtatapon ng pera sa dagat. 3,000, kaibigan mo, napakasimple mong isipin, sabi ni Sugoyaw. It's not that he thinks too simple, but that you underestimate him. You don't think the new urban area can develop, but with his ability, he can make all the world's top brands converge in the new urban area. Kapag ang mga tatak na ito pumasok sa bagong urban area, hindi mo maisip ang chain effect at saka, ang kanluran ng lungsod ay magiging pinakamalaking shopping mall sa rehiyon ng Asia Pacific. Ang tatak na maiisip mo, lahat ng ito ay lilito sa Feng Chen Commercial Building, sa bagong urban area. Nakangiting sabi ni Aaron. Natigilan si Sugoyaw. Pakiramdam niya ay nakikinig siya sa isang hindi mapagkakatiwalaang pagyayabang.
Mga nangungunang tatak sa mundo. Dapat mong malaman na ang mga sikat na tatak na iyon ay mayroon lamang sariling mga tindahan sa unang antas ng mga lungsod. Kahit sa mga second tier na lungsod, hindi nila gusto ang mga ito. Paano sila makikita sa naturang 18 tier na lungsod? Ngunit sinabi ni Aaron ng mahigpit, na nagpapakita na ang kanyang kaibigan ay dapat maging napakalakas, marahil ay maaaring gawing totoo ang bagay na ito. Kung gayon, magandang balita ito para kay Sugoyaw. Sa pagtatayo ng bagong urban area, ang pamilya Su ay nagkataon na nakikibahagi sa negosyo ng mga materyales sa gusali. Kung makikipagtulungan sila kay Feng Chen, tiyak na magiging first line na pamilya ang pamilyang Su sa Yuncheng. Ang pag-iisip pa lamang tungkol sa posibilidad na ito ay hindi na kayang tiisin ni Sugoyaw ang kanyang sariling pananabik. Ang humihingal na si Sugoyaw ay nagtanong, hindi mo ako banibiro? Kaya ba talaga ng kaibigan mo? Wala pang 3 araw, ang mga pinuno ng rehiyon ng mga pangunahing tatak ay pupunta sa Yuncheng upang talakayin ang bagay na ito. Kung ito ay totoo o hindi, malalaman mo sa oras na iyon. Nakangiting sabi ni Aaron. Nakaramdam ng uhaw at manhid si Sugoyaw, dahil sa sandaling matupad ang mga bagay na ito, ang hinaharap ng Cloud City ay walang limitasyon. Aaron, ikaw, alam mo ba na ang pamilya Su ay nasa negosyo ng mga materyales sa gusali? Tuwang-tuwang tanong ni Sugoyaw. Siyempre gusto ko, nakangiting sabi ni Aaron. Huminga ng malalim si Sugoyaw at sinabing, kung matutulungan mo akong maabot ang pakikipagtulungan kay Feng Chen, maipapangako ko sa iyo ang anumang kahilingan. Paano iyon? Alam ni Sugoyaw na wala siyang anumang bagay na pinahahalagahan ng Aaron, ngunit napakagandang pagkakataon ang nasa harapan niya. Sa sandaling maaga niya ito, ganap na tatalikod si Sugoyaw. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Alam mo, maraming mas makapangyarihang kumpanya ng mga materyales sa gusali sa Yuncheng kaysa sa pamilyang Su. Sabi ni Aaron, alam ko, siyempre, na ang pamilyang Su ay hindi ang pinakamakapangyarihang kumpanya sa Yuncheng, ngunit makatitiyak ka na ang pamilyang Su ay talagang ang pinakatapat at mapagkakatiwalaang kasosyo, at hanggat handa si Feng Chen, ang pamilyang Su ay handang gumawa ng pinakamalaking konsesyon ng tubo, sabi ni Sugoyaw. Ang bagay na ito, sabi mo mabibilang? Tanong ni Aaron. Ang posisyon ni Sugoyaw sa kumpanya ay isang minion role. Natural, ang ganoong mahalagang desisyon ay hindi niya mapagpasyahan. Ngunit ang dahilan kung bakit naglakas loob si Sugoyaw na mangako ay dahil alam niyang kahit nakatayo rito ang kanyang ama sa sandaling ito, ganoon din ang sasabihin niya. Ang profit concession ay nagbawas lamang ng kita ng pamilyang Su. Gayunpaman, upang makilahok sa pagtatayo ng bagong urban area ay hindi lamang pagbabago ng ekonomiya, kundi pati na rin ang katayuan sa lipunan ng pamilyang Su. Sa katayuan sa lipunan, posible bang kumita ng mas kaunting pera? Kaya sigurado si Sugoyaw na kahit ang matanda ay sasang-ayon, huwag kang mag-alala, magagawa ko na ang lahat ng sasabihin ko. Sabi ni Sugoyaw, gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ay kaibigan ko. Kung gusto niyang makipagtulungan sa kanya o siya ang may huling say, maaari kong ayusin na magkita kayo. Ang negosyo mo kung matagumpay kang makikipagtulungan. Sabi ni Aaron, oo, naiintindihan ko ang aking pasasalamat na maaari mong ipakilala sa akin at sabihin sa akin ang balita. Sabi ni Sugoyaw ng pasasalamat na kakaunti ang mga tao sa Yuncheng na nakakaalam ng ganoong mahalagang balita, na napakahalaga para kay Sugoyaw at maging sa mga tao, buong pamilya Su. Maaari nilang samantalahin ang pagkakataong pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan kay Feng Chen. Sa kasong ito, halos walang mga kakompetensya. Pagkatapos ng hapunan, lumabas si Sugoyaw bago niya linisin ang mga pinggan at chopstick. Kinailangan niyang bumalik para makipag-usap sa kanyang ama tungkol sa pakikipagtulungan kay Feng Chen. Ang kumita ay depende sa ugali ng kanyang ama. Bukod dito, ang matanda ay maaaring magpasya kung magkano ang kikitain. Sinamahan ng Aaron si Ivory sa paglilinis ng mesa. Mukhang sanay na si Ivory sa mga gawaing bahay na ito, at mahusay ang kanyang mga galaw. Madalas ka bang gumawa ng gawaing bahay? Tanong ni Aaron kay Ivory. Walang ginagawa ang nanay ko sa bahay at binubuli ang tatay ko, kaya kailangan kong tumulong. Sabi ni Ivory. Aaron smiles. Tila ang katayuan ni Sugoyaw sa kanyang pamilya ay lampas sa kontrol ni Ivory.
Hindi katakataka na ngayon lang nakipag-away si Su Goyao kay Jiang Lan, hindi man lang nagbago ang mukha niya. Bukod dito, hindi niya hinikayat si Jiang Lan na umalis ng bahay. Tinataya na sa puso ni Ivory, matagal na niyang inaasahan na lalaban si Su Goyao. Ipinapakita rin ito kung gaano kalaki ang narating ni Jiang Lan, kahit ang kanyang anak na babae ay hindi maaaring tingnan ito ng masama. Sa tingin mo ba dapat kong tulungan ang iyong ama? Tanong ni Aaron. Halatang natigilan si Ivory. Bagamat bata pa siya, alam niyang kung gusto ng kanyang ama na pahalagahan sa pamilya Su, dapat pag-usapan ang pakikipagtulungan ni Feng Chen sa pagkakataong ito. At sa pagtingin sa Aaron, tila kaya niyang magdesisyon sa bagay na ito. Kaibigan mo ba talaga ang boss ng kumpanya ng Feng Chen, o wala kang kaibigan sa middle school? Tanong ni Ivory. Of course it's my friend. How can I make something out of nothing? Kung hindi ko sila maipakilala na magkita, paano ako magyayabang? Nakangiting sabi ni Aaron. Ang ibig kong sabihin sa isang bagay mula sa wala ay hindi isang bagay na umiiral, ngunit isang kaibigan ng isang kaibigan. Tinitigan ni Ivory si Aaron. Bagamat sa tingin niya ay imposible ito, sinasabi sa kanya ng kanyang intuition na ang kumpanyang Feng Chen ay hindi kaibigan ni Aaron, ngunit pag-aari ni Aaron. Natigilan si Aaron sa mga salita ni Ivory. Ang dahilan kung bakit niya sinabi ito ay dahil nagdududa siya na siya ang amo ni Feng Chen. Ngunit hindi ito aaminin ng Han 3,000. Sa tingin mo kaya kung maging boss ng Feng Chen? Mukhang tulala si Han Sunny at sinabing, wala man lang akong kwalifikasyon para magparehistro bilang isang kumpanya. Wala pa ako sa legal na edad. At sa tingin mo ba napakalakas ko? Bahagyang kumunot ang noo ni Ivory, na isang uri lamang ng intuition. Kung tungkol sa Aaron o hindi, hindi niya mahuhusgahan. Bakit mo gustong tumulong sa pamilya natin? Tanong ni Ivory. Dahil sa'yo, sinabi ni Han Sanchen nang walang anumang pagtatago. Bagamat ipinakita niya ang kanyang layunin ng masyadong direkta ngayon, maaari itong maging sanhi ng pagtutol ni Ivory. Hindi iniisip ni Han Sanchen na kailangang magsinungaling sa harap ni Ivory, at ang ganitong uri ng bagay ay mabubunyag sa madaling panahon, at ang pagtatago ay walang kabuluhan. Bakit dahil sa akin? Nag-aalinlangan si So Yingxian ng paraan. Kung sinabi kong ikaw ang magiging asawa ko, maniniwala ka ba? Sabi ni Aaron. Hindi napigilan ni Ivory nang ngumiti at sinabing, gusto mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa nakaraan at kasalukuyang buhay? Bagamat bata pa ako, hindi ako tanga. Hindi ako basta-basta na magpapaloko sa iyo. Umiling si Han Sanchen. Karamihan sa mga tao ay maaaring hindi naniniwala sa nakaraan at kasalukuyang buhay, ngunit ito ay totoo. Ang muling pagsilang ni Han Sanchen ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na baguhin ang kanyang karanasan, upang ang kanyang pagsasama kay Ivory ay hindi na magdusa mula sa mga mata at pang-aabuso ng mga taong iyon. Magagawa ito ng Aaron na bumuo sa isang bagong paraan. Totoo ang sinabi ko. Hindi ka naniniwala ngayon, pero in the future, malalaman mo ang lahat. Sinabi ni Aaron na hindi niya magising ang alaala ni Ivory, dahil ang kanyang muling pagsilang ay nangangahulugan din na hindi pa naranasan ni Ivory ang huling buhay. Ngunit may pagkakataon na maaaring ipaalam kay Ivory ang lahat, iyon ay, si Fuyao. Kung ang energy beads na binago ni Fuyao ay pinagsama muli kay Ivory, marahil ay malalaman niya ang lahat. Siyempre, ito ay kasalukuyang hula lamang ng Aaron. Niya alam kung ano ang mangyayari. Naikwento mo ba ito sa iba? Tanong ni Ivory. Siyempre hindi. Sinabi ni Aaron ng walang pag-aalinlangan, hindi ito ang paraan ng nakababatang kapatid na babae, paano magagamit ang Aaron sa ibang tao. Kailangan kong sabihin, ito ay nobela, ngunit hindi ba ang Chihian ay isang mas mahusay na pagpipilian para sa iyo? Sabi ni Ivory. Sumimangot si Aaron, at sadyang nagtatago si Chihian sa kanya ngayon. Ayon sa ideya ni Aaron, hindi dapat malaman ni Ivory na kilala nila ni Chihian ang isa't isa, ngunit nasasabi niya ang mga ganoong salita, at malinaw na alam niya na magkakilala sina Aaron at Chihian. Kakilala ko lang siya, sabi ni Aaron, pero mas maganda siya sa akin. Sabi ni Ivory sabay kindat. Ang Aaron ay walang paraan upang tanggihan ito. Hindi lamang ngayon, kundi pati na rin sa hinaharap, nanalo pa rin si Chihian kay Ivory sa kagandahan. Kahit na nakumpleto na ni Ivory ang pagbabago ng Diyosa, hindi pa rin niya maikukumpara si Chihian.
Ngunit ang ganitong uri ng bagay ay hindi napagpasyahan ng hitsura. Ang pagmamahal ni Aaron kay Ivory ay hindi mapapalitan ng sino mang babae. At saka, hindi talaga gusto ni Han Sanchen si Chi Yian maliban sa ilang utang. Hindi nasusukat sa kagandahan ang emosyon. Sabi ko sa huling buhay, asawa kita. Sabi ni Aaron. Ivory tooted his mouth, thinking that this guy can really make stories, which is the same as the truth. Kung matutulungan mo talaga ang tatay ko, may isip ko. Sabi ni Ivory. Nakangiti si Han Sanchen. Ito ang pinakamagandang resulta pagkatapos niyang ipakita ang ugali niya kay Ivory. Hindi siya tinatanggihan ni Ivory. Isang bagay na masaya. Kung tungkol sa pagtulong kay Sugoyaw, hindi ba't iyon ang sinabi niya, huwag kang mag-alala. Nandito ako siguradong kakayanin ko ang sabi ni Aaron, ikaw ang boss. Siyempre, casual na sabi ni Su Yingxia sinusubok niya ang kanyang sarili upang magluto ng isang tasa ng tsaa at umupo ng tahimik sa bakuran upang tamasahin ang maliwanag na buwan sa kalangitan. Pumunta si Tatay Sugoyaw sa tabi ng matanda at mahinang tinawag ang matanda, inilapag ang teapot, bumantong hininga at sinabing, bakit, gawin nagsisisi ka? Hindi, syempre hindi, mayroon akong magandang balita para sa iyo, sabi ni Sugoyaw. Agad na nagmulat ng mata ang matandang nakapikit. May magandang balita sa lalong madaling panahon, ngunit hindi niya naisip iyon. At wala siyang ibinigay kay Sugoyaw tungkol dito. Hindi niya inaasahan na magagawa ito ni Sugoyaw, magandang balita kaya kaagad. Nagtataka ang tanong ng matanda, ang pakikipagtulungan ay hindi pa nakumpirma, ngunit alam ko ang ilang unang kamay na impormasyon, na tiyak na gumaganap ng isang mahalagang papel para sa amin, sabi ni Sugoyaw. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!